Magandang buhay! Narito tayo sa Pakitang Turo, Digital Teaching sa Asignaturang Filipino sa Piling Larang Academic by Tang 11. Sino sa inyo ang mamumunot sa panimulang panalangin? Maraming salamat! Magandang umaga! Ako si Ruby Claire Bacani Ligtawa ng Kasiglahan Village Senior High School. Ang ating paksang tatalakayin ay tungkol sa agenda at katitikan ng pulong na nakaangklas sa MELC o Most Essential Learning Competencies o pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na natutukoy ang mahalagang impormasyon sa isang pagpupulong upang makabuo ng synthesis sa napag-usapan. Ang mga layunin na dapat na isakatuparan sa ating gawain ay una, nakikilala ang agenda at katitikan ng pulong bilang akademikong sulatin. Ikalawa, nakapagsasagawa ng halimbawang agenda at katitikan ng pulong. At panghuli, nakasusulat ng isang agenda at katitikan ng pulong batay sa inilaang sitwasyon. Halina, tayo ay magbalik-aral. Ano nga ba ang posisyong papel? Tama! Ang posisyong papel ay laman ng akademikong sulating ito ang opinyon, saloobin at pananaw na pinagyaman upang maging matibay na paninindigan. Sa akademikong sulating ito ay mamamalas ang matibay na paglalahad ng katwiran. Gayon din, mahalagang inilalatag ang posisyong papel ang mga posibilidad ukol sa panig na pinaninindigan. Bilang karagdagan, magkaugnay sa posisyong papel ang paninindigang sumang-ayon o tumutol sa isang usaping dapat bigyang linaw. Gayon din ay mahalagang kasangkapan sa posisyong papel ang pagtitimbang-timbang ng iba't ibang perspektiba upang ang ipinapahayag na paninindigan ay makaimpluwensya at katigan ng ibang mambabasa o mamamayan. Mangyayari ang isang matatag na posisyon sa pamamagitan ng komprehensibong pagsasalansan ng mga impormasyon, datos at patunay na dapat isiwalat sa posisyong nais ipahayag. Panooring mabuti ang video patungkol sa aktwal na pagpupulong. Paalala, ang ilang bahagi ng video clip patungkol sa agarang pagpapatawag ng pulong ni Mayor Isko ay tinanggal sa pakitang turo na ito. Ang link ng orihinal na video ay matatagpuan sa referensya at sanggunian na mula sa internet. Anyway, basic muna. Anim na ospital, kamusta? Report ng anim na ospital. Meron ba tayong pasyente? Or something? Sige, sa Gat Andres, District 1. Wala pa. Okay. PUIs and PUMs. Wala na. District 1. District 1. Wala. So yung issue ng balot fake news. Okay. District 2. Hospital na Tondo. Meron po kami PUM from Tondo, Varona. Nag po siya pumunta sa ER to get a medical certificate for fit to work. Nag-travel po siya, yung history niya sa Taiwan from February 21 to March 6. Asymptomatic naman po ito and was advised by his company to be quarantined for 5 days. Okay. He opted to mama and seek private consultation po. Ito po i-report namin sa OSCON, sa Infection Control Committee po namin at saka po sa CESU. Okay, so wala. Wala ka. Wala. District 3. Sir, at the moment po, wala rin po. District 4. Wala po. No PUL, no PUI. When I ask you things, when I ask you things about
presence, ibig sabihin sa institution natin, yung public hospital natin. District 5. Sir, sa Hospital ng Maynila, just this afternoon we have 4 patients and 2 of them were discharged. Yung na-discharge po ay isang taxi driver na may history siya ng caffeine wounds, tapos unsolved loans, tapos may pasyente, may mga passengers na foreigner kaya siya nag-consult sa hospital. So, advice nung infectious namin for monitoring lang siya sa bahay. And then the other one would be na-discharge is yung siya yung tourist na galing Korea na umuwi siya noong February 15. Na-presenting siya ng sore throat pero Pagkatapos mapanood ang video patungkol sa actual na pagpupulong, ay sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, magbigay ng reaksyon ukol sa videong napanood. Ikalawa, ano ang nilalaman o paksa ng agarang pagpapatawag ng pulong ni Mayor Isko? At pangatlo, kung ikaw ang magtatala ng nasabing pulong, paano mo ito gagawin? Bilang karagdagang mga katanungan, bakit mahalaga ang pagpupulong o pag-uusap ng bawat grupo o organisasyon? Sa iyong palagay, paano kaya malalaman ang pinag-uusapan sa pulong ng mga miyembrong hindi nakarating sa pulong? Kailangan pa bang malaman ng lahat ng miyembro ng organisasyon ang napag-usapan sa pulong? Bakit? Sa mga kaugnay na katanungan, bakit mahalaga na maisulat o maitala ang mahalagang impormasyon o paksa at mga napagkasunduan sa bawat pagpupulong? Ano-ano ang mga kasanayan na kakailanganin sa pagsulat ng mga mahalagang impormasyon o paksa sa isang pulong? Maraming salamat sa inyong mga kasagutan. Dumako na tayo sa pagtalakay sa ating paksang aralin. Ang agenda at katitikan ng pulong. Ang agenda ay talaan ng mga paksang tatalakayin sa isang pagpupulong. Ang agenda ng pagpupulong ay mahalagang bahagi ng pagpaplano at pagpapatakbo ng pulong dahil nililinaw nito ang layunin, detalye ng mga paksang tatalakayin, mga mangunguna sa pagtatalakay at ang haba ng bawat isa. Malilikha ang agenda sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang. Una, sabihan ang mga dapat tumalo. Ikalawa, buuin ang mga adyenda na naglalaman ng mga tatalakaying paksa at ang mga mangunguna. Ikatlo, ipakita sa mga mangunguna kung sinanguyunan nila ang nabuong adyenda. Sumunod, tingnan mabuti kung nangangailangan pa ng pagwawasto ang adyenda. At ang lima, ipamigay ang adyenda sa mga dumalo. Narito ang halimbawa ng isang adyenda. Bilang karagdagan, sa bawat pagpupulong, napakahalaga na maisulat ang mahalagang impormasyon at mga napagkasunduan. Ang tawag sa pagsusulat ng mahalagang impormasyon sa bawat pagpupulong ay tinatawag na katitikan ng pagpupulong o sa Ingles ay minutes of the meeting. Ginagawa ito upang magkaroon ng synthesis ang lahat ng napag-usapan, mga desisyong nabuo at mga napagkasunduan. Gayun din, ang katitikan ng pulong ay isang dokumentong nagtatala ng mahalagang diskusyon at desisyon na ibinabatay sa adyendang unang inihanda ng tagapangulo ng pagpupulong na maaaring gawin ng kalihim, typist, reporter sa korte o sa bawat na italagang kalihim ng pagpupulong. Maaaring maikli
at tuwiran o detalyado. Nabanggit ang salitang synthesis. Ano ang synthesis? Ito ay mula sa salitang Griego na synthetenai. Syn na ang ibig sabihin ay kasama, magkasama. Titenai na ang ibig sabihin ay ilagay, sama-samang ilagay. Sa larangan ng pagsusulat, ang synthesis ay isang anyo ng pag-uulat ng mga impormasyon sa maikling pamamaraan upang ang sari-saring datos mula sa iba't ibang pinanggalingan gaya ng tao, libro o pananaliksik ay mapagsama-sama at mapag-isa tungo sa isang malinaw na kabuuan o identidad. Makabubuo ng synthesis na mga desisyong nabuo, napagkasunduan at mga napag-usapan sa loob ng pulong sa pamamagitan ng isang komprehensibong pagsusulat ng katitikan ng pulong. Narito ang mga kahalagahan ng pagtititik ng pagpupulong. Una, ginagamit ang katitikan ng pulong upang ipaalam sa mga sangkot sa pulong nakadalo o di nakadalo. Naglalaman ito ng kailan at saan ito nangyari, sino-sino ang mga dumalo, mga lumiban at kanilang mga dahilan sa pagliban. Bilang karagdagan, nakalagay din kung ano-ano ang mga pinag-usapan at ano-ano ang mga desisyon at napagkasunduan. Ikalawa, ito ay nagsisilbing permanenteng record na naganap na pulong. Ikatlo, sa pamamagitan ng katitikan, maaaring magkaroon ng nahahawakang kopya ng mga nangyaring komunikasyon. Ikaapat, mapagkukunan o mapagbabasehan ng mga impormasyon para sa mga susunod na pulong. Sumunod, magagamit bilang ebidensya sakaling magkaroon ng pagtatalo sa dalawa o higit pang individual o grupo. Ika-anim, ginagamit din upang ipaalala sa mga individual ang kanilang mga papel o responsibilidad sa isang particular na proyekto o gawain. Nakatala sa katitikan ang mga sumusunod. Mayroong paksa, petsa, oras, pook na pagdarausan ng pulong, mga taong dumalo at di dumalo, oras ng pagsisimula, oras ng pagtatapos, sa bandang huli, at conform o pirma ng lahat ng sumang-ayon. Ang mga mahalagang bahagi ng katitikan ng pulong. Heading. Ito ang nasa pinakaibabaw ng papel kung saan ay makikita ang pangalan ng grupong kinabibilangan. Makikita sa ilalim nito ang petsa at maging oras ng pagsisimula ng pulong. Mga kalahok. Dito ay nakalagay kung sino-sino ang mga nanguna sa pulong, gayon din ang mga pangalan ng mga dumalo. Maging ang pangalan ng mga liban ay nakatala rin dito. Pagbasa at pagpapatibay ng nagdaang katitikan ng pulong. Sa bahaging ito ay ipagtitibay ang nakaraang pagpupulong ng mga dumalo sa kasalukuyang sesyon. Sa bahaging ito may itatama ang maling salita, pantas o anumang impormasyong naisulat. Action items o usaping na pagkasunduan. Sa bahaging ito ay makikita ang mahalagang impormasyong tinalakay at napagkasunduan. Sa parting ito nakasulat ang mga taong nanguna sa mga talakayan at mga desisyong nabuo, pabalita o patalastas. Ito ay hindi laging nakikita o bahagi ng katitikan, ngunit kung mayroong karagdagang balita o patalastas mula sa mga dumalo ay maaaring ilagay. Schedule ng susunod na pulong. Sa bahaging ito, isusulat ang susunod na pagpupulong. Pagtatapos. Inilalagay sa bahaging ito kung anong oras nagwakas ang pulong. Lagda. Mahalagang ilagay sa bahaging ito ang pangalan ng taong kumuha ng katitikan ng pulong at kung kailan ito isinumute. Conform.
Ito ay inilalagay sa ilalim ng lagda ng taong kumuha ng katitikan. Sa bahaging ito, pipirma ang lahat ng mga sumang-ayon sa pagpapatibay ng katitikan ng pulong. Line numbers o numero ng linya. Ang numero ng bawat linya ay ginagamit upang mapabilis ang pag-i-edit ng mga mahalagang impormasyon habang binabasa ang nakaraang katitikan. Sasabihin ng mga dumalo ang bilang ng linya na mayroong i-edit ng kalihip, gabay sa pagsulat ng katitikan. Bago ang pulong, lumikha ng isang template upang mapadali ang pagsulat. Ihanda ang sarili bilang tagatala. Basahin na ang inihandang agenda upang madali na lamang sundan ang magiging daloy ng mismong pulong. Maaaring gumamit ng lapis o ballpen at papel, laptop o tape recorder. Mangalap na rin ang mga impormasyon tungkol sa mga layunin ng pulong, sino na ang mga dumating at iba pa. Habang nagpupulong, itala ang mga aksyon habang nangyayari ang mga ito, hindi pagkatapos. Mag-focus sa pangunawa sa pinag-uusapan at sa pagtala ng mga desisyon o rekomendasyon. Tandaan, hindi kailangang itala ang bawat salitang maririnig sa pulong. Nagsusulat nito upang ibigay ang balangkas ng mga nangyari sa pulong, hindi ang i-record ang bawat sasabihin ng mga kalahok. Pagkatapos ng pulong, kung may mga bagay na hindi naiintindihan, lapitan at tanungin agad pagkatapos ng pulong ang namamahala rito o ang iba pang dumalo. Repasuhin ang isinulat. Gayun din, mas mainam na may numero ang bawat linya at pahina ng katitikan upang madali itong matukoy sa pagre-repaso o pagsusuri sa susunod na pulong. Gayun din ay kapag tapos ng isulat ang katitikan, ay ipabasa ito sa mga namuno sa pulong para sa mga hindi wastong impormasyon. Ibigay ito sa mga dumalo sa pulong sa oras na matapos ang pinal na kopya. Magtabi ng kopya sakaling may humiling na repasuhin ito sa hinaharap. Repasuhin muli ang isinulat at tingnan kung wasto ang baybay ng salita, bantas at iba pa. Paalala, katulad ng iba pang uri ng dokumento sa pagtatrabaho, nakasalalay sa pagpaplano o paghahanda ang kahusayan ng isinulat mong katitikan ng pulong. Narito ang template ng katitikan ng pulong. Naglalaman ang template ng katitikan ng pulong ng mga sumusunod. Katitikan ng pulong sa pangalan ng organisasyon, departamento o institusyon. PEDSA, lugar ng pulong, mga dumalo, mga hindi dumalo. Ganun din ay kinapapalooban ng line numbers, numero ng linya. Nagsimula ang pulong sa ganap na oras, paksa, agenda 1, paksa, agenda 2. Natapos ang pagpupulong sa ganap na oras, inihanda ni at conform. Dumako na tayo sa gawaing pinamagatang gawin natin, panuto, gawan ng agenda at katitikan ng pulong ang mga sumusunod na detalye gamit ang iminumungkahing format na tinalakay sa araling ito. Narito ang mga sumusunod na detalye. Pong's Cafeteria, Taytay, Rizal. Nagsimula ang pulong sa ganap na ika-9 ng umaga. Natapos ang pulong sa ganap na ika-12 ng tanghali. Mga dumalo: Beremy Policarpio, CEO; Emmanuel Sison Kalihim, Frances Balestero, Isabel Lugto, Marlon Meneses, Oliver Angeles, Nico Garcia. Mga hindi dumalo: Andrew Manabat, may sakit; MJ Gatchalian, nasa ibang bansa;
Jocelyn Manalo may naunang appointment. Iba pang mga detalye. Pagpapasinaya ng bagong building ng kumpanya sa may Teresa Rizal na kung saan pangungunahan ng mga stakeholders ng kumpanya na gaganapin sa ika-12 ng Enero sa ganap na ika-9 ng umaga. Pagkakaroon ng mga foreign investors sa kumpanya. Pagbibigay ng karagdagang sweldo sa mga manggagawa. Ito ay pag-uusapan kung magkano at kung sino ang mga makatatanggap ng pagtaas ng sweldo. Pagpaplano para sa darating na Christmas party ay pinagkakatiwala kay Isabel Lugto. Bigyan ko kayo ng 2 minuto upang makapaghanda at maisakatuparan ang nasabing gawain. At ang oras na ito ay magsisimula na ngayon. Pakinggan nga natin ang inyong mga kasagutan. Maraming salamat sa iyong napakahusay na kasagutan. Dahil dyan ay binabati kita at tanggapin mo ang isang virtual clap. Sa gawaing pinamagatang tipunin mo, panuto, gamit ang mga salita sa loob ng kahon, gumawa ng isang makabuluhang buod ng ating aralin. Ang mga salita na nasa loob ng kahon ay katitikan, pulong, napagkasunduan, araw, sintesis, desisyon, dumalo, lagda. Narito ang ating pamantayan. Makabuluhang pagkakasunod-sunod ng mga salita na tutumbasan ng 5 puntos. At makabuo ng sariling ideya na magbibigay ng buod ng aralin 10 puntos na may kabuang 15 puntos. Bibigyan kita ng 1 minuto upang makapaghanda at maisakatuparan ang nasabing gawain. At ang oras na ito ay magsisimula na ngayon.
Maraming salamat sa iyong mahusay na pagpapaliwanag. Dahil dyan ay binabati kita at tanggapin mo ang isang virtual clap. Subukan nga natin ang inyong mga talas ng isip. Gawin natin ang gawain ating pagnilayan. Paano ito? Gumawa ng isang pagninilay tungkol sa katanungan sa ibaba. Isulat ang iyong kasagutan sa nakalaang espasyo. Ano ang kahalagahan ng synthesis ng katitikan sa bawat pulong na ating dinadaluhan? Dumako na tayo sa gawaing alam ko ito. Gamit ang join quizzes ay ibibigay ko ang link nito sa inyong messenger upang kayo ay makalahok. Babasahin ko ang nilalaman ng join quizzes. Panuto. Basahin ng maayos ang katanungan at piliin ang titik ng angkop na sagot. Unang bilang. Ito ay isang dokumento na nagsasaad ng mga detalye ng naganap na pulong. Letter A, katitikan. Letter B, memo. Letter C, adyenda. Letter D, ebalwasyon. Ikalawang katanungan. Ang pagsusulat ng mga detalye ay ginagawa. Letter A, habang nagpupulong. Letter B, pagkatapos ng pagpupulong. Letter C, bago ang pagpupulong. Letter D, habang nagsasalita ang tagapangulo ng pagpupulong. Ikatlong bilang. Ito ay bahagi ng katitikan na kung saan mababasa ang mga bagay na napagkasunduan ng mga sangkot sa pulong. Letter A, action items. Letter B, patalastas. Letter C, heading. Letter D, conform. Ikaapat na bilang. Ito ang bahagi ng katitikan na kung saan ang lahat ng sangkot ay pipirma upang mapagtibay ang mga napagkasunduan o desisyon sa naganap na pagpupulong. Letter A, action items. Letter B, patalastas. Letter C, heading. Letter D, conform. Panglimang bilang. Ang synthesis ay hango sa dalawang salitang Griego na sin at titenay na ang ibig sabihin ay letter A, pinaghalo-halo. Letter B, binubuo. Letter C, nilalagay. Letter D, pinagsama-sama. Katapos masagutan ang pagsusuli sa joint quizzes, ay makikita nyo rin ang inyong mga tama at maling kasagutan. Gayon din ay ang inyong mga score. Nilalaman din ng joint quizzes ang ulat sa ranking o pagkakasunod-sunod ng mga kalahok batay sa nakuhang mga puntos o score. Dahil sa inyong mahusay na pagsagot at paglahok, ay binabati ko kayo at tanggapin nyo ang isang virtual clap. Tungtong na tayo sa pagsasagawa ng takdang aralin na gawaing isagawa natin. Panuto. Ihanda ang sarili dahil ikaw ang naatasan ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sumulat ng katitikan ng pulong noong ika-15 ng Pebrero 2021. Ang mga sumusunod ang napag-usapan sa kanyang pulong na may pamagat na Meeting on COVID-19 Concerns and Talk to the People on COVID-19. Paalala, ang ilang bahagi ng video clip ay tinanggal sa pakitang turo na ito. Ang link ng orihinal na video ay matatagpuan sa Sangguniang Internet. Para ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya, mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People on COVID-19.
Okay na, we can start. Magandang gabi po sa ating mga kababayan. We are here in Davao and this is a program which I communicate with the people and convey to them what government is doing. Sa ngayon, I think it would be good to listen to yung tao na magbigay ng clearance sa mga bakuna para magamit sa mga gamit ng mga doktor o medical people para sa injection. Ang reklamo kasi ng mga tao, lumipad siya dito sa Davao because I wanted him to explain to you tonight kung bakit natagalan and how long would the examination of the other vaccines would take, how long it would take the EU office to clear them. You have the floor, Tony Domingo. Yes, sir. Sir, doktor po ako. Meron po akong presentation na maikli, 10 slides. Can we have the PowerPoint on the updates po ng mga nag-apply po sa atin ng EUA? Yun po kasi ngayon, up to now, wala pa pong fully developed vaccine sa buong mundo. Next slide, please. All vaccines po are still in phase 3. Doon po sa kulay pink. Usually, pag na-complete po yung phase 3, tsaka nagpapa-register. So yung registration po ng vaccines na full commercial marketing authorization, baka po at the earliest would be late end of the year hanggang early next year. So countries now are giving what we call emergency use authorizations, meaning in the middle of the phase 3 trials, if we have enough data, we allow it to be used in the public programs. Next slide, please. Ito po yung binigyan nyo ng kapangyarihan ng FDA noong December 1 to issue what we call the emergency use authorization for vaccines and drugs against COVID-19. Next slide, please. So ang ginawa po namin, pinaiksi po namin yung proseso. Dati po ang approval po ng vaccine sa Pilipinas, itong sa kaliwa, 6 months to 1 year. But now we've decreased it, especially kung meron na po siyang approval ng WHO or what we call stringent regulatory authorities like US FDA, tsaka UK. Pag binigay po nila yung submissions doon, tsaka yung mga evaluation doon, we're able to do it in 21 days. Next slide, please. So nag-start po ang application natin noong December 15, doon po nag-start. And we only give the EUA if we have the following conditions. Ito po yung nakalagay sa executive order natin. Number 1, based on the data available at hand, it must show that it is reasonable to believe that the vaccine is effective, may be effective against COVID-19. Second, the known and potential benefits must outweigh the risk. Ibig sabihin po, yung una, efficacy, yung pangalawa, safety. Dapat wala pong any specific or significant safety issue. And third, there must be no approved alternative. Wala pang bakuna na registered. At so far, wala pa naman po talaga. Next slide, please. So it also in the EO, it says that the FDA must create an expert panel, and we have experts po na mga immunologist, allergologist, virologist, epidemiologist, looking at the safety and efficacy data of the vaccine. And then they give the report to me with their recommendations. Next slide. So ito po ang ginagawa natin. Nung pagtanggap po natin ng application, hinahati po natin yan into 2. The first one, for the safety and efficacy, the clinical trial data, we give it to the experts. Titingnan po nila. Pag meron po talagang safety issue na nakakatakot, wala na agad yan, stop na agad yan. Pero kung maganda naman yung safety, yung efficacy naman po ang titingnan if it's going to be useful. And then the other half of the submission, yung pong regards the quality, the manufacturing, the stability,
the labeling, yung po mga product information, sa mga regulator po natin sa FDA yan. Kasi kailangan tingnan natin na yung pina-approve sa WHO, it's exactly the same product that they will be supplying to us. Hindi po kasi pwede na ibang factory o iba yung bote. Kailangan kung ano po yung pina-approve sa US FDA halimbawa, or do sa country nila, yun din ang dadalhin sa atin. And then once the two groups have then made their recommendations, they submit it to my office and we make a final decision within 1 to 2 days. Narito ang rubrik sa katitikan ng pulong sa ating takdang aralin, pamantayan. Ang mga bahagi ng synthesis ng katitikan ay malinaw na makikita sa output. Natutumbasan ng 15 puntos. Sumunod ay ang mga mahalagang detalye ng pulong ay makikita sa output, 15 puntos. Ang mga salitang ginamit sa pagsusulat ay hindi nalalayo sa orihinal na teksto, 15 puntos. At ang bantas, baybay ng salita at iba pang technical ay tama, 15 puntos na may kabuuang 60 puntos. Narito ang mga referensya na ginamit sa video presentasyon na ito. Mula sa internet, mula sa aklat at module. Tandaan, isa isip at isa puso. Hindi lamang iisang kasanayan ang gagamitin sa pagsulat ng katitikan ng pulong at agenda. Kailangang pairalin ang talas ng pandinig, bilis ng pagsulat, at linaw ng pag-iisip. Ngayon, sa tanong mo, sagot ko. Kung mayroon pa kayong mga iba pang katanungan, ay maaari kayong mag-post sa ating group chat. Para sa ating pangwakas sa panalangin, sino ang magboboluntaryo? Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong partisipasyon. Nawa ay marami kayong natutunang kaalaman at karunungan na tunay nga ninyong magagamit at maya-apply sa pang-araw-araw na buhay at darating pang mga panahon. Hanggang sa muli at marami pang mga aralin at leksyon na ating pagsasaluhan. Paalam! Salamat sa marubdob na panonood. Kung bago lang kayo sa aking channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at share. Maraming salamat! Have a great day!